Kailangan mo ito upang makapagparami ka ng asola plant. Ako nga pala si Kaisla, isang backyard poultry farmer. Tara, samahan mo ko muli sa aking video. Sa mga kagaya kong mahiling mag-alaga ng manok at iba't ibang uri ng hayop, ang isa sa mga gusto nating matutunan ay kung paano ba tayo makakatipid sa konsumo ng pagkain ng ating mga alagang hayop. At ang asola plant ay isa sa pinaka-the best na gawing alternatibong pagkain sa ating mga alagang hayop, lalo na sa manok, pato, pabo, at iba pang mga uri ng poultry. At ang tanong ay kung ano ba ang mga kailangan natin sa pagpaparami nito. At ang una sa ating listahan ay ang mismong asola. Ito din kasi ay nagsisilbing pinakabinhi natin para makapagparami tayo ng asola plant. Ang pangalawa ay tubig. At ang pangatlo ay fertilizer. Kailangan natin gumamit ng fertilizer para mabuhay at mabilis dumami ang ating asola plant. Pwede tayong gumamit ng mga liquid fertilizer kagaya ng FFJ, FPJ. Gumagamit din ako ng pinaghugasan ng bigas. Kung wala naman ay pwede tayong gumamit ng animal manure. At ang huli sa ating listahan at isa sa pinaka-importante upang makapagparami ng asola plant ay ang trapan o yung tinatawag na asola pond. Kaya ngayong araw ay excited nga ako mag-setup ng bagong pond dahil merong isa sa mga viewers namin ang nagpadala ng napakagandang asola pond. Makapal at mukhang rubberized ang materyales na ginamit nila dito, kaya mukhang tatagal at matibay ang pagkakagawa ng asola pond na ito. Madali rin siyang iset up dahil meron siyang paglalagyan ng mga kahoy sa gilid na magsisilbing poste ng ating asola pond. May nakasadyang butas na rin ito para sa paglalagyan natin ng tali. At kung gusto mo ring magkaroon ng ganitong klase ng asola pond, ay pwede kayong mag-avail nito sa AJM PH Tarpaulin Trading o AJ Marketing. Ilalagay ko sa comment section yung link ng kanilang official page para mabilis nyo silang makontak. At dahil excited na nga ako mabuo ang asola pond na ito, ay kaagad na akong kumuha ng kahoy na gagamitin ko. At ang napili kong gawing poste ay kawayan dahil ito ang marami sa amin. At kung gusto niyo naman gumamit ng ibang klase ng kahoy ay pwede rin, depende kung ano yung available sa inyong lugar. Kumuha na rin ako ng mga cow manure na gagamitin ko bilang fertilizer o pataba sa ating asola. Sa pagkuha ng animal manure ay siguraduhin lang natin na yung tuyong-tuyo na yung pipiliin natin. Nang sa gayon ay hindi masunog at maging healthy yung ating mga asola plant. At sa pagpupwestuhan naman ng ating asola plant, mas maganda kung flat na flat yung surface na pagpapatungan natin dito. Nang sa gayon ay tumagal at hindi basta mabutas yung ating pond. At base sa karanasan ko, ipinupwesto ko ang aking mga asola doon sa may sikat ng araw at may oras din naman na malilim. Ang ibig sabihin ko ay hindi ko ito hinahayaang maghapong nakababad sa init ng araw. Kung direct sunlight naman ang inyong lugar ay pwede naman kayong gumamit ng mga shade gaya ng net para hindi masyadong masunog sa init ng araw ang inyong mga asola. Tara, samahan niyo ako, iset up na natin ito. Pagkatapos ng iset-up ng ating asola pond ay naglagay na ako ng tubig. Pagkatapos nito, dinurog ko na rin yung mga cow manure na aking kinuha sa bukid kanina. Bali sinala ko nga pala ito, ang kinuha ko lang dito ay yung pinakamapinong parte nang sa gayon ay mabilis itong lumubog sa ating pond. At pagkatapos ay naglagay na ako ng panimula nating asola. Hindi naman kailangan maglagay ng sobrang dami dahil mabilis lang dumami ang asola plant. At pagkalipas lamang ng ilang araw o isang linggo ay mapupuno na yung ating asola pond.
Pagkatapos nun ay pwede na natin itong bawasan at ipakain sa ating mga alagang hayop. O paano mga kaisla, hanggang dito na lang muna ang video kong ito. At kung sa palagay mo ay kapakipakinabang ang mga ginagawa kong video, pwede bang pakishare mo naman ito sa iyong mga kaibigan. Pakipollow mo na rin ang aking FB page para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!